Sana hindi tanggapin ni Sara yung mga kalaban 'pag sinubukan na lumipat sa kanya. Alam niyo po matagal na pong pulitiko sila Tatay Digong, 'no? Ganito po 'yan, Kael, 'yan po ay ano, parte na po ng buhay pulitika. Matagal na po silang pulitiko, eh. Alam na po nila yung kalakaran. Kailangan din po nila yung mga congressman, 'di ba? Kailangan din po nila yung mga congressman. Si Tatay Digong, alam niyo po na karamihan ng lumipat sa kanya ay mga liberal party, galing po kay Pinoy. Tinanggap niya po 'yan kasi po mas madali po yung magpasa ng batas 'pag meron ka ng isang house, eh. 'Yun po 'yun, eh. 'Pag ang leader po ay may matino, may mga gusto siya at kaya katulad po niyan, ang bilis niya na ipasa yung mga batas na magdodoble ng suweldo, mga batas, napakarami pong batas, batas na mag-extend ng, passport, batas kasi kontrolado niya yung ano, kontrolado niya yung House of Representative. Normal po 'yan, mahirap po sa presidente na kaaway mo 'yan, yung House of Representative. Kaya kung gusto niyo po na maging, smooth po yung panunungkulan ni VP Sara, hindi po bengatibo, 'no? Kaya yung iba po sa'tin hindi po talaga tayo po puwede na maging pulitiko, 'no? Inuulit-ulit ko po, normal po 'yan sa mga congressman, babaliktad at babaliktad po 'yan. Hindi po ngayon lang nagkaroon ng congressman na bumaliktad, hindi po dating kay Pangulong Duterte 'yan. Ilan lang po ang Duterte noon, ilan lang po ang congressman na, PDP laban noon. Sana unawain niyo po 'yan 'no, tatanggapin po ni VP Sara 'yan 'pag naging presidente. Kinakailangan 'yan, eh. 'Yun po yung sinasabi natin na magbabaliktaran 'yan. Ang puwede nating isuka, yung mga babaliktad na vloggers. Idol Badong, paalala pa lang 'yun kasi 'pag hindi pa rin inaksiyunan ang problema, korapsyon, kriminalidad, droga at iba pa, baka sa susunod na people power na patikim pa lang 'yun solid Duterte, correct. Isa pa 'no, meron pa, hindi ko na naisama sa topic, naalala ko lang. Sinasabi nila minority, ewan ko kung natalakay ko kanina 'to, ulitin ko na lang. Sinasabi nila minority lang daw yung INC. Majority daw Catholic dito sa Pilipinas. Bakit daw, Iglesia ni Cristo magpapasya sa'tin? Okay, eto naman ang tanong ko, bakit ang Katoliko ba ay solid anti-Duterte? Katoliko nga kami. Ang dami pong Katoliko na pro-Duterte. Ang pagkakaiba po, solid po yung INC, 'di ba? Minority sila sa bilang pero dahil solid sila, political force talaga sila. Tayong mga Katoliko, ha? Tayo pong mga Katoliko, sabog-sabog po tayo. Pwede po tayong pro Duterte, pro BBM, pero naniniwala po ako na mas marami po sa Katoliko ang pro Duterte. Aasa na lang ako sa sinabi ni Sara na di siya nagpapatawad. Ayun, puwede. Ang sinasabi ko namang mga yun nga, ang sinasabi ko namang mga puwedeng bumaliktad yung mga 'di ba? Pero yung mga katulad ni Martin babaliktad ba yan? Putya, kahit manalo pa yung congressman, hindi na babaliktad yan. Yung asawa ni Martin, nakakahiya naman bumaliktad yung mga yun. Tumbok mo kaya sila meron isang salita si BP, yari sila lahat ng, pasaway sa Pilipinas. Actually, hindi naman po lahat ng congressman yan. Nakuha niyo? Ilan lang naman po yan, yung Quadcom. Bukod dun sa yung mga member lang naman ng Quadcom yan, tsaka yung member ng committee ni Chua, eh. Ilan lang naman yun, wala po, konti lang po yun. Yun talaga hindi na babaliktad yun. Si Kimbo, babaliktad. Yung mga sila
Etong sila, yang mga Makabayan Black, hindi po babaliktad yan. Crazy Brooks, ikaw talaga. Mainstream media kumuha ng report sa mga vloggers. Talaga, nakakahiya, no? Mahiya naman kayo. Ang lalaki ng budget niyo. Tapos yung mga vlogger, tao lang yan. Isang tao. Oo nga pala, no? Ang pumalit po kay Saldico si Kimbo. Parang wala rin pinagbago eh. JC9, late ka na naman. Si Carlo Nograles kahapon Sabadong trapon-trapo ang galawan. Kahapon sa San Pedro Square, sabi pa ng pinsan ko na INC, kapal talaga ng sentido ng mukha. Naroon din. Naroon din si Carlo. Bag eleksyon, lumalapit sila sa INC. Tama. Alam nyo na nga yun eh. Hindi naman, ang tanong ko nga, bakit yung Katoliko ba anti-Duterte? Hindi naman eh. Wala namang pagkakaisa yung Katoliko sa reliyon eh. Malaya ang mga Katoliko. Grabe talaga tong Octabos Buds. Kahit na halata, ginagawa pa rin nila. Grabe, ang laki pa ng binaba ni BP Sara. Sila Tambat Biben, ang laki ng ratings. Hayaan mo na yan, Jaibel. Wala naman naniniwala sa kanila. Trailing na epal na naman. Kasi po kinakailangan po nila. Akala nila maka-counter nila yung 1.6 million Luneta pa lang. Boss Badong, inaasahan ko talaga na makita kita sa rally. Hindi ako nagkapalad, naglakad kami mula sa Libertad. Layo, no? Sabi naman sa inyo, mag-MRT kayo, mag-LRT kayo. Boss, tapos na maliligayang araw ng Marcos at Romualdez. Aristides Ugacod, that's funny. Sa totoo lang po, pwede naman po sila, no? Mananalo pa po yung mga yan sa local na lang. 24-48 oras ng umatungal na parang baka si Serbadong, si convicted Castro laban sa INC. Parang tanga lang. Inaangal niya na nililigtas daw ng Iglesia ni Cristo itong si BP Sara. Ruru, si convicted Castro, ano pa saan dyan? Guilty. Nga. Boss, ang totoo, pautot lang nila ang pag-alis kay Saldico. Bingo na eh. Oo naman. Ano lang yan eh. Sacrificial lamb lang siya. Wala naman dating. Hindi na nga kilala pa. BBM vlogger. Alam niyo po, ini-introduce nila, hindi po sila dapat Duterte forever. Alam niyo po, ganito na lang gawin natin, no, sa mga susunod, no. Kasi wala akong ideya eh, paano ako magre-react. Binanatan ko si ganun. Wala naman ako kayong sinabi. Dapat ganito na lang. Boss Buds, yung isang vlogger ng BBM, sabi ganito raw. Para makapag-react ako. Pero yung sasabi, kami po mga vlogger, ako po, ganito po trabaho ko, no. Maghanap ng balita. Panay balita po ako. Akala nyo lang tapos na live ko. Papahinga lang ng konti, maghanap na naman ng balita. Tapos, re-research. More kami sa research eh. Hindi po kami yung akala nyo, yung ganyan, dadaldal na. Kaya kung mapapansin nyo po, iba yung approach natin. Di ba sila, meron dyan. Yung iba kasi sinasabi, gayahin mo iba, meron silang pinapakita, tapos magre-react sila. Hindi po ganun yung style ko eh. Binasa ko na yan lahat ng mga inaano natin. Ganun po. Kaya, wala po akong time talaga manood ng mga ibang vloggers. Kaya hindi ko sila kilala lahat. mga Duterte vloggers nga, hindi ko na ba. Nagkikita-kita lang kami nila Bisdak, nila BMR, nila KPL. Pero yung panoorin pa sila, hindi ko na po nagagawa yun. Ayan. Boss, anong thoughts mo kay Saldico? Wala namang bilang ang taong yan. Madami na rin siguro naipon. Si Saldico,
Hindi po natin kilala yan by kung tayo magre-research, wala ka talagang gano eh. Pero kilalang-kilala po siya ni BP Sara. Nagre-rely lang po yung pagkakakilala natin diyan sa mga pagkakakilala ni BP Sara. Ang sabi ni BP Sara, silang dalawa ni Martin ang may control ng budget ng Pilipinas. At napatunayan po yan nitong nagdaang BICAM. Yun po yung realization natin eh. Sinabi na ni BP Sara yan way back. Napatunayan natin ngayong BICAM yan. Puro black propaganda lang ginagawa nila against BP Sara. Oo nga, 'di ba? Kanina nag-TikTok ako, hinahamon ko yung mga BBM supporter doon. Magbigay lang kayo ng isang project ni BBM. Panay kayo paninira sa Duterte. Research nyo nga po kung sino na yan mga ganyan. Yan po yung dapat tinatanggal kasi walang katotohanan, no? Pero yung mga ano po, yung mga atake lang sa akin na ano lang, eto yan dapat ang mga tinatanggal. Tingnan nyo, walang katotohanan. Gusto kasi nila mabasa ko yun tapos iano nila yan. Ikakat nila, di ba? Iaangguluhan nila na ako na nagsabi nun. Lumayas na daw si Saldico, wala na sa Pinas. Jane Bramblett, matalino talaga. Kung nauna na siyang lumayas, kung lang Sir Badong sa isang command conference ng COMELEC, dilat na dilat ang mata. Sir Bads, may nababago kaya sa administration ni BBM after the peace rally ng INC? Ako wala akong nakitang bago eh. Yung pronouncement niya no na si ES Bersamin kasi hindi siya politiko. Kaya yung mga pronouncement niya talagang straight to the point eh. Very legalist siya eh. Sinasabi niya na walang politics eh. Hindi niya kinoconsider yung political eh. Yung sinasabi niya na walang pagbabago yung posisyon ng Malacanang, yari ka ko no. Ibig sabihin, wala pa rin, hindi pa rin kaya talaga ni BBM na pahinto. Depende na lang kung baka yun nga yung compromise nila eh. Baka ang tinitignan ko, wala nagsasalita ng impeachment eh. Sa mga bata ni Martin, wala nagsasalita ng impeachment. Ang itutuloy nila yung Quadcom. Baka maging nila, itutuloy namin itong mga investigasyon namin, hindi na namin pakikialaman yung impeachment, titignan natin. Kasama yan sa binanatan ni Marcoleta eh. Hindi naman kayo piskal. Diba? Kaya nga pinagtapat natin, hindi naman kayo korte. Bakit umaakto kayo na parang mga huwes? Kasi ang pinalalabas nila ng mga vlogger, bakit ganyan, no? Pinalalabas ng mga vlogger na angkas lang tayo, na hindi tayo welcome kasi may iba tayong agenda. Baka kayo sumigaw ng BBM resign. Tapos narinig nila, no? Pucha, anti-impeachment pala. Ang problema sa mga vlogger ni BBM, sinasabi lang nilang vlogger sila ni BBM. Hindi naman sila naniniwala kay BBM. Alam nyo, totoo yun. Kung ako lang ulitin ko lang to. Kung ako vlogger ni BBM, hindi ako magtatangkang bigyan ng ibang interpretasyon yung sinabi ni BBM. Dahil ang liwanag nun survival niya yan eh. Yung sinasabi niya na ayaw niya ng impeachment ni kay BP Sara dahil siya rin ang maapektuhan nun eh. Siya yung most likely na bawian ng mga magagalit sa impeachment kay BP Sara. 'Di ba? Alam nyo, kami,
Naging vlogger kami ni Duterte nung presidente si Duterte. Ang una naming iniisip, to protect the president. Babatikusin nyo, titirahin namin yung mga bumabatikos. Eto, para sa kanya yun eh. Yung sinasabi niya kay BP Sara, tignan nyo nga, hindi naman importante yan. Ba? Di ba? Ganun pa nga yung sabi ni BBM eh. Wag na nating impeach yan. Hindi, parang ganito yung mga sinasabi ko dito, di ba? Wag na nating patulan yan, sisikat lang yung mga vlogger na yan, di ba? Ganun yun eh. Kasi kaya, isa pa yan, kaya hindi ako mahilig yung pain din yan minsan eh, yung sabihin si ganun, kahit hindi mo kilala, eh sino ba yan? Ginaganon ko na kagad. Kasi once na mabanggit mo yung pangalan ng vlogger na yun, ikakat ka na naman. Baka yung mismong vlogger din na yan yung o binanatan ako ni Badong, eto sinabi. Puta, kahit hindi mo kilala, di ba? Biglang binanatan ka na. Biglang binanatan mo na. Iniiwasan natin yun kasi gagamitin ka lang para sa pagsikat nila. Ginawa ko kasi yan noon. Kaya alam ko yung diskarte. Kaya wala akong kinasangkapan. Ako mismo pumupunta kay Pau Salud nun. Debate tayo, Pau. Magaling ka pala eh. Uto-uto. Nakipag-debate sa akin. Biglang sumikat ako, di ba? Mag-debate sikat na vlogger eh. Kaya kung hindi yun yung intention nyo, siyempre, advance tayo mag-isip eh. Di ba? Mapapatunayan nyo pa naman yan sa mga ibang pagkakataon. Lagi naman kayo nakababad dito. Hindi naman ako tumitingin sa mga tao na one-time man lang. Kasi ginawa ko yan eh. Ginawa ko yan para sumikat ako. Pwede rin gawin sa akin, di ba? Yun lang naman yun. Tapos pinutakti talaga ako noon. Yung may galing dito na mahilig magpakape nung naging ano na yun. Puta, panay paninira lahat ng mga nilalapagan nun. Mga maliliit na vlogger, panay atake sa akin lahat. Putyan, tindi. Hindi mo iniinda yun pero nakakarindi rin kasi walang katuturan yung mga pinagsabi sa akin eh. Minsan Mangkanor. Tas dahil bading, ginano na lang. Puta ko, kahit walang bading ka kasi bading. Pero dun sa Mangkanor, puta, sabi ko, ang tindi ng mga to. Boss Baz, nakalaya na si Pastor? Hindi pa po eh. Itutuloy yung susunod na kabanata. Parang hearing ng di ba? Hearing niya ng itutuloy pa po yung hearing for bail. I really admire po mga taga-ANC sa pamunuan na nakaraang peace rally. Iniisip ko po kasi na baka magkaroon na stampede dahil sa sobrang dami ng tao. Thanks God, it turned out is a successful peace rally. Correct. Ako po kasi, yung kabataan ko po, pumupunta kami rin sa grotto. Grabe po tao dyan, milyon din. Yung natutulak ka na lang, hindi ka natutumba, pero umabante ka dahil yung tulak ng tao, naranasan ko yan eh. Wala silang ganun eh. Makakadaan ka pa rin. Makakadaan ka pa rin. Ibang klase rin. JCC The Rock with Nico Asnedge. Hindi ko naintindihan yun. Justin Chua Coreano, magaling din si Sean Connery as James Bond. Kalaban niya yung higante na bakal yung ngipin, Roro.
Favorite ko na James Bond, si Roger Moore, 'yan. Watching in Abu Dhabi, Bim ang bato, Bilm ano, Bim ang bato, Bombet David, boss pinapahinog nila si Sandro Marcos. Wala na po, sira na po yung ano, ako, Marcos Romualdez, mananalo pa rin po yan sa Leyte, sa Ilocos. Pero never na po sa ano, last na nila to. Boss Baz, ewan natin sa Amy dahil presidente pa naman yung kapatid niya. May ano pa naman sila. Ewan natin kung mananalo senador. Pero pag natalo si Amy, yan na yun. Yan na yung patunay. At saka ito hindi tayo nag-expect na ma-straight natin yan. Pero laking kahiyan po niyan pag ang gusto ko lang manalo tayo ng mas maraming senador eh. Lalo na ngayon, siyam na lang, di ba? Umatras na si Chavit, siyam na lang yung senador natin. Siyam lang po iboto natin. Para may chance po makapasok. Gusto mo Disney? Oo, 7 tapos yung kalaban din. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Tama si Attorney Marcoleta. Boss Buds, kung pwede ilarawan mo kalagayan ni Pastor Kibbs ng makausap mo. Hindi po meron po mga pinagbilin sa amin na bawal pong i-discuss para rin po sa kaanuhan ni Pastor. Pero ang pinagtataka ko sa kanya. Alam mong nasa kulungan kayo pero ang ano niya yung wala pong negativity. Alam niyo yun? Yung lagi niyang iniisip yung para sa bayan, eto mga gagawin ko pag ako nanalo. Iba eh. Iba yung